Hindi pa rin daw humihingi ng tawad ang Hong Kong journalist na si Chip Chow sa pagtawag nito sa bansa bilang nation observance. Ito'y sa kabila ng mga panawagan mula sa gobyerno na una nang pinahayag ni Akbayan Representative Risa Hontiveros Barakiel pati na sa pribadong sektor. Maging sa internet, naglalabasan na ang mga weblog mula mismo sa mga Pinoy na tumutuligsa sa sinulat ni Chow sa kanyang Hong Kong Magazine column na ang Pilipinas ay isang nation of slaves. Katunayan, may ilan na ring nanawagan sa mga Pilipino na i-boycott ang Hong Kong. Pero ang publisher ng Hong Kong Magazine humingi na ng sorry sa publiko kahapon sa pamamagitan ng kanilang website dahil aminado umano silang politically incorrect ang naging komento ni Chow. Gayunman, ayon sa ilang webloggers na wala sa website ng Hong Kong Magazine ang apology statement na ito nang muli nila itong hanapin sa internet ngayong araw. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala. Mga GSIS members, mapapasmile kayo sa ibabalita ko. Some people say that 70 is the new 50. O, di ba? Kaya't ang mga young ones na sina lolo't lola, feeling strong pa rin. Akala nyo, kayo lang ha? Kapag kayo ay GSIS pensioner, naku, ang inyong pinapangarap ay pwede nang maisakatuparan dahil mayroon ng GSIS pension loan. As a pensioner, you can avail of a loan worth up to 6 times your monthly pension or up to 100,000 pesos. The good news is, 8% per year lang ang interest at tax-free pa. Ang dali at ang bilis, di po ba? Magtungo lang to any of the 250 GWAP kiosks all over the country. At the GWAP kiosk, the pensioner places the e-card in the card reader. Piliin ang loan window sa menu, then the pension loan. May lalabas na tentative computation ng inyong loan at kapag okay na po sa inyo, you may now use your fingerprint bilang virtual signature. Pumili ng daliring gagamitin and gently place the finger you selected sa finger scanner. Once confirmed, agad ipapadala ng GWAP sa GSIS ang inyong pong loan application. Makakatanggap kayo ng text message from GSIS informing you na approved and credited na ang pension loan mo sa e-card mo. With the use of your e-card, pwede na kayong mag-withdraw from any of the 6,000 Megalink, BankNet at ExpressNet ATM sa buong bansa. Ibang klase sila lolo't lola. Mucho dinero. Teka. Baka maisipan nilang mag-second honeymoon, ha? Basta't kailangan ng cash, andyan ang GSIS pension loan. GSIS lang ang mayroon yan. Ganyan ang GSIS. Kahit saan, kahit kailan, talaga namang maaasahan. I always fly Sea Air because it's the fastest and most reliable way to go to my favorite destination. Sa Sea Air na rin kayo! We have a very positive view for next year. We will be adding more modern aircraft to introduce regional operations. We are pleased with the effort of the government to improve the airports. We are determined to be the best investment location in Asia. Make it happen. Invest in the Philippines. Balik ang Express Balita. Sinabi ngayon ng Malacanang na ibinabasura na nito ang panukala ni National Security Advisor Norberto Gonzales na magkaroon ng transition president sa bansa. Alamin ang dahilan sa Express Balita ni Maricel Halili.
Ibinasura ni Presidential Advisor on Political Affairs Gabby Claudio ang posibilidad na magkaroon ng transition president para maisulong ang pagsusog sa konstitusyon. Ito ay matapos bigyang diin ni Security Advisor Norberto Gonzales ang kahalagahan nito para maituwid ang baluktot na sistemang politikal ng bansa. Ani Gonzales, kailangan ng isang pinuno na maninilbihan lamang sa loob ng 3 taon upang tutukan ang pagpapatupad ng charter change. Pero paliwanag ni Claudio, malinaw na nakasaad sa batas na 6 na taon ang termino ng isang Pangulo. But I don't think anybody is foolish enough to run under a campaign or platform of a reduced term for the presidency. So I don't know if this pronouncement is meant to sabotage the chances of any particular candidate in the election. But we have to make that distinction. Perhaps Secretary Gonzales is offering his suggestions on a personal basis. As I said, he's well within his prerogatives as a citizen, as a thinker, and as a political leader to make these suggestions. Dagdag pa nito, prerogatibo ni Gonzales ang maglatag ng suhestyon, lalo na't maalam naman ito sa politika. Siya kasi ang chairman ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Pero dapat umanong linawin ng kalihim na hindi ito ang posisyon ng buong administrasyon. Suggestion and this concept of a transition president as offered and enunciated by Secretary Bert gives rise to speculations that are very much unfair to the President, to the Cabinet, and to the administration coalition, because this is not part of the agenda, and this is certainly not the direction that the administration coalition is headed for in the elections for next year. That idea is legally infirm. You have to first change the Constitution to change the term of the President before you can do that. So, siguro pan lang yun. Kumbaga sa eto'y idea lang yun. Sa ngayon ay tutok ang administrasyon sa pagsasanib puwersa ng Partidong Lakas at Kampi. Naglatag na rin umano sila ng panuntunan sa pagpili ng magiging pambato ng administrasyon sa 2010 elections. Kabilang na dito ang kwalifikasyon ng kandidato bilang isang leader, plataporma at kakayahang manalo. Kailangan din umano na kaanib ito ng administrasyon at tanggap ng mga partidong kasapi ng koalisyon. Matunog pa rin ang mga pangalan ni na Vice President Noli de Castro at Defense Secretary Gilbert Chodoro sa mga napipisil na kandidato. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Balak naman harangin ng mga dating supporter ni Pampanga Governor Ed Panlilio ang iniulat na pagtakbo ng governor sa pagkapangulo sa 2010. Ang detalye sa Express Balita ni Cristina Tanyo. Nagbantang nga harangin ng ilang dating taga-suporta ni Pampanga Governor Ed Panlilio ang napaulat na pagtakbo nito para pagkapangulo sa darating na 2010 elections. Ito dala umano ng pagkadismaya ng grupo sa Pampanga Governor. Isa si Lolita Hizon sa mga naging donor ni Panlilio noong gubernatorial race noong May 2007. Kinakwestiyon nito ang umano'y maling idineklarang contributions fund na natanggap ni Panlilio noong kasagsagan ng kampanya. Were not even mentioned in the list of donors to Panlilio's campaign. I think they should think 10 times before they support him. Depensa ni Panlilio, dismayado lamang mga ito dahil hindi niya pinagbigyan ng mga pansariling motibo ng mga taong tumaliwag sa kanya. At gaya ng napangako niya, 3 taon lamang ang gusto niyang ilagi bilang tagapagsilbi ng bayan dahil mas mahal umano niya ang pagiging pari. Ako po kamahal yung aking pagkapari, babalik ako. And I also would like to clarify that hindi po ako tumatakbo, ako ay pinatatakbo. Dagdag ni Panlilio, nasa Diyos at tao pa rin ang huling pasya kung kailangan nga ba siyang tumakbo o hindi. Pero anuman ang desisyong ito, handa naman daw siyang iwan ng pagkapari kung nanaisin pa ng tao ang kanyang serbisyo. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express. Nanawagan ng ilang grupo ng mga kabataan sa COMELEC na palawigin hanggang Disyembre ang deadline ng voters registration. Ayon kay Kabataang Pinoy Secretary General Vencer Crisostomo, ito para mas marami pang kabataang makapagparehistro para makaboto sa 2010 elections.
Anya, hindi dapat gawing dahilan ng COMELEC ang poll automations para lang ipitin ang mga voter registrants sa hanggang Oktubre lamang na deadline. Ayon naman kay Youth Vote Philippines Head Maxine Hamada, sana naman ay ikonsidera daw ng COMELEC na sa ilalim ng kasalukuyang October deadline para sa